panibagong buwan na naman tayo, panibagong araw na naman at panibagong pag-aaral na naman ng salita ng Panginoon. Excited ba kayo, kids? So bago yan, binabati ko lahat ng may kaarawan ng July. Ayan, sa lahat ng mga nagsiselebrate ng buwan na to. Happy birthday po sa inyong lahat. Kasama nyo si Teacher Robilyn na nagsiselebrate ng birthday ngayong buwan na to. Ayan, dahil July na, ang buwan na ito ay ito yung buwan na kung saan patuloy na yung pagbuhos ng ulan at inaasahan na natin ang mga pagbaha. At alam nyo ba mga bata na sa Biblia ay meron ding baha na kung saan binaha ang buong mundo na nilipon lahat ng mga tao dahil sa sobrang kasamaan nila. Sino kaya yung lalaking yun? Sino kaya yung lingkod ng Panginoon na sinasabi sa Biblia na siya'y matuwid at dahil matuwid siya, siya ang napili ng Panginoon para lumikha ng isang malaking palutang-lutang na arka. Ayan mga bata, ang kwento natin ay nanggaling sa Genesis chapter 6 hanggang chapter 9 na kung saan ipinapakita dito ang isang lalaki na na-overcome niya yung baha, na-overcome niya yung pagbaha sa mundong to dahil siya ay nakinig sa ating Panginoon. At ayan, ang pangalan niya ay si Noe. Alam niyo ba na si Noe ay matuwid na anak ng Diyos at dahil nalulugod sa kanya ang Panginoon at kasalungat naman doon sa mga nangyayari kung nasaan si Noe at sinabi ng Panginoon na sukdulan na ang kasamaan ng mundong to. Kaya naman napagpasyahan ng Panginoon na lipulin ang mundong to at ang ititira lang niya ay si Noe at ang kanyang pamilya dahil siya ay isang matuwid na tao at binigyan nga ng instruction ng Panginoon si Noe at binuo niya ang arka. At alam niyo ba mga bata, habang ginagawa ni Noe ang isang arkang napakalaki na alinsunod doon sa inuutos ng ating Panginoon, tinatawanan siya ng mga tao kasi nung panahon na yun ay walang ulan. At nung gumagawa si Noe ng arka, sinasabi ng mga tao, bakit ka gumagawa ng arka? At sinabi ni Noe, darating ang tuloy-tuloy na pag-ulan at darating ang araw ay babahain ang mundong to. Pero pinagtatawanan siya ng mga tao, ba nababaliw ka na ata, Noe? Bakit ganyan yung mga sinasabi mo? Bakit ganyan yung mga, wala namang ulan, ang lakas-lakas ng tirik ng araw. Imposible na dumating ang ulan. Kaya lahat ng nakakakita kay Noe ay kinukutya yung ginagawa niya at siya'y pinagtatawanan. At tuwing kinukutya si Noe ay sinasabi niya na magsisi na sila sa kanilang mga kasalanan at sila'y maniwala sa Diyos. Pero yung mga tao, imbis na magsisi sila, patuloy pa rin silang nagkakasala. Kaya naman nung nabuo na yung arka, kay ni Lord ang instruction kay Noe na kung ano yung mga ilalaman niya doon sa loob ng arka. At dahil doon, sinunod ng buong puso ni Noe ang inuutos ng Panginoon at dumating nga ang araw ng pagbaha at bumuhos ang ulan at bumaha at ang arkay palutang-lutang. Ayan, sinabi nga sa kanta natin na si Noe ay gumawa ng arka at ang arkay palutang-lutang. At nung sinabi ng mga kaibigan niya, ng mga tao na kumukutya sa kanya na papasukin sila, ang sabi ni Noe, hindi na pwede dahil ang arka ay sarado na. Dahil hindi si Noe ang nagsara ng pintuan kundi ang Diyos. Dahil gusto ng Panginoon dati na magsisi yung mga tao pero hindi sila nakinig. Binigyan na sila ng warning pero hindi pa rin sila nakinig. Nagpatuloy pa rin sila sa pagkakasala. At dahil doon, bumuhos ang ulan ng 40 days and 40 nights. Ilang araw at ilang gabi? Tama, 40 days and 40 nights. At dumating yung panahon na itinakda na ng Panginoon na tumigil ang ulan. Pagkalipas ng 40 days and 40 nights, itong si Noe ay nag-utos ng isang ibon para tingnan kung bumaba na yung baha. Pero nung hindi bumalik yung una niyang pinalipad at pagkalipas ng ilang araw, nagpalipad ulit siya ng isang ibon at ito'y bumalik na meron ng daladalang dahon. At nung moment na yon, nagpakita ang Panginoon ng isang promise, nagpakita siya ng isang tanda ng kanyang pangako sa pamilya ni Noe at hanggang ngayon ay nangyayari pa rin yung pangako niya. Nakakita na ba kayo ng rainbow? Ayan, ilan ang kulay ng rainbow? Ayan, sabi ng iba, 6, sabi ng iba, 7, pero ang kulay ng rainbow ay may 7 siyang kulay, Roy GP.
eve ang tawag doon. Pero iba mga bata, na yung rainbow or yung bahaghari ay simbolo ng pangako ng ating Panginoon na pinangako niya kay Noe, at hanggang sa ngayon ay nangyayari pa rin yung pangako na yan dahil sinabi ng Panginoon na hindi na muli niyang babahain ang mundong to sa pamamagitan ng baha, sa pamamagitan ng tuloy-tuloy. Kahit na may mga pagbaha sa mga ibang lugar, may mga tumataas na tubig kapag umuulan, pero hindi na katulad nung panahon ni Noe na tama na binaha ang buong mundo at silang 8 lang ang natira. Sino kaya yung 8 natira na yon? Si Noe at ang kanyang asawa at ang kanyang 3 anak. Meron siyang 3 anak na sina Shem, Ham, Japet. Sino yung 3 anak nila nun? Sino yung 3 anak ni Noe? Shem, Ham, at Japet. Ayan, si Noe at ang kanyang asawa, yung 3 anak niya at 3 asawa ng kanyang mga anak. At nagdala din si Noe ng mga hayop na merong parehong babae at lalaki para sa reproduction ng mga hayop na yon, at ganun din sa mga tao. Ayan mga bata, natutunan natin sa kwento na kapag merong sinabi ang Panginoon, merong warning ang Panginoon, hindi tayo ipapahamak nun, kundi ililigtas tayo mula sa kapahamakan. Kaya naman kapag nagsabi ang Panginoon ng warning, kapag merong sinabi na bawal yung ganito or ganito yung gawin mo, dapat sumunod tayo dahil itong mga bagay na to ang magliligtas sa atin, itong mga bagay na to ang magtutuwid sa atin, at itong mga bagay na to ang maglalayo sa atin sa kapahamakan. Tingnan nyo si Noe, sumunod siya sa sinasabi ng Panginoon, at hindi siya sumunod sa sinasabi ng mga nangungutya sa kanya. Anong nangyari sa mga nangungutya sa kanya? Sila ay nalunod dahil hindi sila naniwala sa warning ng Panginoon. Kaya mga bata, kapag sinabi ng gobyerno na kayo'y manatili sa inyong mga bahay, kayo ay mananatili sa inyong mga bahay para nang sa ganon, kayo ay malayo sa banta ng COVID-19. Kaya nga sinasabi ng ating mga gobyerno na mag-stay tayo sa mga bahay natin at huwag tayong pag-alagala kung wala tayong importanteng gagawin. Dahil ito ang magdadala sa atin ng kaligtasan sa ating mga physical na pangangatawan. Katulad ni Noe, di ba nakinig siya sa kung anong sinasabi ng Panginoon, kaya naligtas siya. At hindi lang siya ang naligtas, kundi ang kanyang pamilya. Ganon din ang mga batang katulad nyo, mga bata, na kapag tayo'y nakinig sa instruction ng ating magulang, kapag tayo'y nakinig sa mga itinuturo sa atin ng ating mga ate at kuya, tayo nakinig sa mga teacher natin, tayo ay malalayo sa kapahamakan dahil yung mga pinagdadaanan natin ay posibleng napagdaanan na ng ating mga nakakatandang nakapaligid sa atin. Ayan mga bata, sumunod tayo sa ating mga magulang, sumunod tayo sa mga mas nakakatanda sa atin, at kung ano man yung mga itinuturo nila sa atin, ano man yung sinusuway sa atin, dapat tayong makinig dahil hindi tayo susuwayin ng nakakatanda sa atin kung wala tayong ginagawang masama. At kapag sinuway tayo, tayo ay buong puso na makikinig. Huwag na tayong magrarason, huwag na tayong magagalit sa kanila dahil ang gusto lang sa atin ng ating magulang ay ang ating kaligtasan. Ayan mga bata, mahal na mahal tayo ng magulang natin at higit pa ang ating Panginoon, at mahal na mahal ka ng ating Panginoong Diyos. Meron tayong memory verse na matatagpuan sa Isaiah 43 verse 2a na sinasabi doon, "When you pass through deep waters, I will be with you. Your troubles will not overwhelm you." Ibig sabihin, Isaiah 43 verse 2a, "When you pass through deep waters, I will be with you. Your troubles will not overcome you." Ayan, ibig sabihin, yung mga problema natin, hindi tayo i-overcome as long as na tayo ay nakikinig sa ating Panginoon. Ayan mga bata, napakinggan natin ang salita ng Panginoon. So yung salita ng Panginoon ang magpapalalim sa ating pananampalataya, at patuloy tayong makinig sa salita niya at patuloy tayong mag-aral para hindi tayo mapahamak at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan.
Ayan mga bata, napakinggan natin yung kwento sa araw na to tungkol kay Noe at ang kanyang pamilya na naligtas mula sa napakalaking baha dahil siya ay nakinig sa ating Panginoon. Anong dapat niyong gawin? Kailangan din nating makinig sa ating Panginoon at sa mga nakakatanda sa atin para tayo ay malayo sa kapahamakan. Okay kids, tayo ngayon ay mananalangin. Dakilang Diyos at makapangyarihan sa lahat, pinapasalamatan ka po namin Panginoon na itinuro mo sa amin ang pagsunod sa iyo, ang pagbibigay mo ng warning ay magliligtas sa amin Panginoon sa anumang kapahamakan. God, salamat sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin, salamat sa iyong pagliligtas at patuloy na pag-iingat sa bawat isa sa amin. Ang iyong mga salita ay totoo, maging yung mga promise mo Panginoon na nung panahon pa ni Noe ay hanggang ngayon ay tinatamasa pa rin namin ang iyong mga pangako. Pagpalain mo ang bawat isa nakikinig sa mga sa kanilang mga tahanan na nanonood ng online teaching Panginoon. Pagpalain mo sila at patuloy mo silang gabayan Panginoon sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Salamat Panginoon, dakila ka o Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ayan. So kids, salamat sa ating panonood sa ating online Sunday School. So habang hindi pa ipinababa ang rules ng ating simbahan, patuloy pa rin tayong mananatili sa ating mga tahanan at patuloy pa rin ibibigay sa inyo ang Sunday School through this online teaching. Ayan, salamat mga bata. God bless you. God bless your family. At patuloy tayong sumamba sa ating Panginoon. Maraming salamat. God bless you. Bye-bye.